Yan, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa isang bago na namang episode ng Inklusyon. Gaganapin po sa susunod na linggo ang pagdiriwang po ng National Disability Rights Week. Alinsunod po ito sa proklamasyon bilang 597 and series of 2024. Sa temang Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. Tatalakayin po natin ang mga paghahanda, mga magaganap na mga activities at ang mga pinakabagong balita mula po sa mga nagtataguyod ng sektor ng mga taong may kapansanan. Kaya't samahan niyo po kami upang mas mapalawak po ang ating kaalaman at kamalayan dito lamang po sa Inklusyon. At para po mas mapalalim pa ang ating mga pangunawa sa mga gawain at mga aktibidades na ito na nakatakda sa NDR Week Celebration, hindi lamang po basta plano ang tatalakayin po natin ngayon. Makakasama natin ang mga dalawang espesyal na panauhin mula po sa gobyerno at isang organisasyon ng mga persons with disabilities sa national level na magiging bahagi ng ating pong celebration. Mula sa sektor ng gobyerno, tatalakayin nila ang mga inisyatiba at proyekto para sa kapakanan ng mga kababayan po nating may mga kapansanan. Samantalang ang atin naman pong kinatawan sa isang person with disability organization ay magbibigay liwanag naman po sa mga gawain din po at mga hakbangin at mga layunin po nila sa pagsusulong po ng tinatawag po nating inclusivity at empowerment para sa mga persons with disabilities sa ating community. Makakasama ko po sa hapong ito, of course, ang ating pong napakagwapong aking pong co-host, si Sir Art Letim ng Mabini Movement. Sir Art, good afternoon po! Good afternoon, Jen. Grabe naman pagbati mo, napakagwapo. Sabi lang ng nanay ko yun, pero nung galing siya, naniniwala na ako ngayon. Magandang hapon sa lahat na nakikinig po sa Inklusyon at muli po may mga pag-uusapan tayo. Sinabi po natin ng kapatid na si Jen. At mayroon po tayong dalawang panauhin. Yes, Jen, papakilala na ba? Yes, sir. Go ahead po. Kilala na po natin. Okay, sige. Salamat, Jen. Ayun, meron po tayo ngayon sa araw na to, sa hapon na to, pag-uusapan natin tungkol sa NDRW at meron po tayong panauhin, papandangan at sila po magbibigay ng mga information regarding po sa mga darating na mga, sila po magbibigay ng kasagutan sa mga tanong po natin na sa ibibigay natin sa kanila. Yung una pong guest po natin ngayon ay mula po sa NCDA. Ang pangalan siya po ay Assistant Division Chief ng Information Education and Communication Division ng ito po tinatawag IECD sa NCDA. Siya po, ang pangalan po niya ay si Mr. Jamie Martinho. Siya po ay matagal na po sa government service at meron po siyang may master's degrees in management degree in major in public administration. Ang kanya po, nagsimula ang kanyang government career noong 1997 at as administrative staff ng Department of Social Worker at DSWD. At marami po siyang role tulad po ng Senior Administrative Assistant, Project Development Officer, and Information Officer. At nag-serve po siya Executive Assistant ng 8 years para sa DSWD Cabinet ng Cabinet Secretaries. Ngayon, ang kasalukuyang nga binanggit natin na Assistant Division Chief ng Information, Education, and Communication Division. Excuse me. At yung lahat po yung mga kanyang ginagawa ay related po sa disability sectors. At naniniwala po siya sa role ng communicator para po masuportahan po ang society kung saan po lahat ang mag-succeed po ang society regardless of this. Okay po. Welcome po, Mr. Jamie Martinho. Yes, welcome, sir. Pwede po natin yan. Tawag po sa kanyang pwede pong tawagin RJ. RJ. Okay po, yes. RJ. Yes. Opo. Yes, sir. Magandang hapon po mo. Una po sa lahat, kami po ay, ako po ay bumabati sa inyo, sir, Ma'am Jen, Sir Art, Sir Ma'am Aisel, yung ating sign language interpreter. Sa pamamagitan po ng aming Executive Director Glenda D. Rulova at aming OIC Deputy Executive Director Dandy Civicta
karangalan po namin ulit na mabalik sa inyong programa kasi alam ko po na nag-guest nyo na po sa mga nagdaang panahon yung aming mga officers, NCDA officers. At for the first time, sabihin ko na rin po, it's my privilege na mag-guest po ako sa inyong programa. Na marami pong sumusubaybay at kilalang-kilala na po sa ating sektor. Thank you, sir. The pleasure is ours, Sir RJ. At talaga naman, pagdating si NCD, excited kami na maging, kayo po yung maging resource person namin kasi alam namin, marami kami makukuha sa inyong mga informasyon at mga bagong batas ba, polisiya. So mag-uusap po tayo sa loob ng oras, Sir RJ. So, ang susunod, salamat po. Ang susunod po natin na panauhin ngayon pong hapon na to, isa pong may kapansanan at siya po ay National Federation of Philippine National Federation of Persons with Disability at nagkita na po kami ng maraming beses na at nagkasama po din sa maraming okasyon. Incorporated. Siya po ay a Bachelor of Science in Criminology and a Registered Criminology and a Master's Degree in Public Administration, MPA. Ang professional background po niya ay formerly college instructor of Department of Criminology and Leyte Colleges, Tacloban City. Served as a police officer with the Philippine National Police Region 8. Kung saan po ay nag-various roles bilang investigation, intelligence, and operation. Grabe, yung daming palang ginagawa. Ito si Sir Henry nagsiya'y kasagsagan ng kanyang pagiging police. Siya po din regional team leader sa rescue aid at mga task na Office of Civil Defense and a training instructor on the special training units. Ano ba yun? Siya po recently, siya po ang naging Persons with Disability Affairs Office sa local ng TAF ng Eastern Samar. Ngayon po ay currently holding the position within the Provincial Affairs Officers Office Disability in Eastern Samar Province. Sa probinsya naman po siya. Ngayon po advocacy, siya po talaga dedicated advocate po siya and community organizer within disability sector. Siya po ay founder president of numerous organizations including Barangay 6, Association of Persons with Disabilities, samahan na may manggagawang may kapansanan ng TAF o kasama ka TAF at Municipal Federation of Persons with Disabilities in the Municipality of TAF and the Provincial Federation of Persons with Disabilities Workers Association in Eastern Samar. So, siya po ay current regional and national presidents of Federation for Persons with Disabilities. At siya po rin ay sa Vice Chairperson sa RCDA, at founder incumbent ng incumbent president of Philippine National Police. Total Permanent Physical Disabilities. Meron palang organization ng gano'n. Di pa yung Wounded Soldiers. Okay. So, yun po si Mr. Henrik Dakuyan. Magandang hapon sa iyo, Henrik. Good afternoon, sir. Hello, good afternoon. Kasi ito yung internet ko, hindi na kasi kahapon pa po, nagkaroon kami ng online meeting ni Jennifer Anasio, no? Pero so far, very grateful na first time na anyayahan po niyo ako dito sa Inclunasyon. At saka papasalamat ako sa bumubuo ng Inclunasyon. Siyempre kay Ading, kay Kuya Art, kay Doc Dina, sa lahat po na bumubuo. On behalf of the Philippine National Federation, nandito po kami na share po ng kunting kalaman at mga advokasya po para sa mga may kapansanan. Salamat po. Maraming salamat, Sir Nick, sa iyong pinunlakan mo ang aming paanyaya upang sa ganun ay malinawan po at magkaroon po ng information galing po mismo sa sektor at patungkol po sa National Disability Rights Week po natin ngayon. At ayan nga po ang ating dalawang magigiting na resource persons po sa araw na to.
para talakayin po natin tungkol sa NDRW o National Disability Rights Week para malinawan at magkaroon po kasagutan sa mga tanong natin at tanong po mula sa ating tagapakinig. Balik sa iyo, Miss Sexy Jen. Thank you, Sir Art. Yan, at talaga nga namang punong-puno tayo ng mga magigiting at naggwagwapuhang mga kalalakihan ngayong hapon. No? So siguro po bago po natin umpisahan yung ating pong mga pagpapark ng questions or katanungan sa ating mga guests. Shout out po muna syempre po sa pamunuan po ng National Council on Disability Affairs. Binabati po natin ang ating pong Executive Director, Director Glenda Rilova. Of course, the OIC Deputy Executive Director, Sir Dandy Victa, and all the division chiefs po and RPCs sa NCTA. And shout out din po kay Sir Mark Anthony Inocencio. Yan, ang IEC Chief. Yan, thank you po sa pag-share po ninyo or pag-cross post po ng episode na ito about our NDR celebration. At the same time, shout out din po sa ating po mga nanonood sa FB Live. Marami po tayong mga PIDAOs, mga fellow PIDAOs po na nanonood ngayon. And at the same time, ang ating pong mga disability rights advocates, mga SPED teachers, so lahat-lahat po kayo. Hindi po namin kayo maisa-isang batiin, but thank you so much for watching this FB Live, this episode for today po. So, unang katanungan ko, kumusta po kayong dalawa, Sir RJ, and of course kay Sir Hendrik, kumusta po ang inyong pakiramdam sa araw na ito? Ayan. Yes, sir. Mauna po siguro si Sir RJ. Okay. Sir, good afternoon, Sir Hendrik. Unang po sa lahat, makulimlim ang panahon dito sa NCDA, sa Quezon City. But ang programa natin mainit, dahil napapanahon yung ating pag-uusapan dahil National Disability Rights Week na naman. Every year, we celebrate this special disability celebration and events kasi dito itong celebration na to ay dito nagko-converge lahat ng type of disability. Wala mo nang sa autism, wala mo na sa Down, wala mo na sa cerebral palsy. Dito tayo nag-uugnay. Ito yung parang nagbaban sa atin together sa lahat ng disability, types of disability na magsama-sama tayo sa isang linggo lang naman, pero hindi natin sinasabi isang linggo lang, pero itong isang linggo ay napaka-importante sa NCDA. In the first place, mamaya sinasabi mo na kanina na this is a second year na ginawa nating NDR Week, National Disability Rights Week. But sineselebrate na natin itong linggong ito, 47 years na. Kini-carry out natin yung past 45 years, tapos may 2 years tayong disability rights. Sir, maraming salamat po ulit. Thank you, Sir RJ. How about you, Sir Henrik? Kumusta po kayo dyan? Nasa Leyte po kayo, tama po? Nasa Eastern Samar ako ngayon. Eastern Samar. Samar, okay. Medyo busy tayo sa preparation for the incoming National Disability Rights Week. Actually, nung mga 30 minutes ago, katatapos lang namin mag-usap ng coordinator ng Tingog, party list. Kasi nga, naghanap sila ng beneficiary sa kanilang project na ibababa. Ngayon, nakafocus na sila sa May Kapansan kasi tapos na daw sila sa mga farmers, sa fisher folk, sa mga TUDA members. Sabi ko salamat at least nandito na tayo sa May Kapansan. Nangingi siya ng listahan sa akin, datos. So, yun. I'm very grateful, at least kasama ko si Sir RJ. Si RJ, yes, mukhang hindi pa kami nagkita to ng personal kasi mandulas ako dyan minsan sa pag magkataon, papasyal ako dyan. Yes, yun, sir. Ito po, very busy nga po tayo kasi mayroon tayong mga sariling activities sa different local government units dito sa province namin at saka sa mga LGUs. Yun. Sana tuloy-tuloy po yung ating pag-promote po ng karapatan ng May Kapansan.
Thank Ako you so lang- much po, Sir Henry. Thank you. And at the same time po, bago po ituloy yung mga pagtatanong ko po sa ating mga guests, shout out din po pala sa ating pong core members po ng Inclunasyon. Siyempre po, nandyan po ang ating pong si Ma'am Michi, si Sir Ronel, Sir Ranil, Ma'am Celia, si Miss Janine, and si Doc Gina Manalaysay. So, shout out po sa ating mga kasamahan. At alam ko po na very busy sila, pero nandun pa rin po yung kanilang presensya and wishes na sana po maging successful yung bawat episodes po ng ating pong Inclunasyon. Sir RJ, unahin kita, no? Ang hitik na hitik sa informasyon talaga. Very excited na siyang Yes, mag-share or magbahagi po, no, about the NDR Week celebration. So sir, para sa mga bago nating mga taga-subaybay, po, kasi meron po tayong mga ibang viewers na ngayon lang nakakapanood ng ganitong topics po. Pwede po bang pakipaliwanag po natin kung ano po yung kahalagahan at kung bakit po tayo nagse-celebrate ng NDRW or yung NDR Week celebration? Actually, oo, mahalaga talaga na i-celebrate, no? Kasi in the first place, it is a presidential proclamation, nabanggit mo nga kanina, Proclamation 597 issued by or signed by the President Ferdinand Marcos Jr. Actually, nung unang batas na to, no, NDR Week, no, coincidence ang yung pumirma nung NDPR Week, yung kanyang ama, yung senior, 1978, na sinelebrate din natin itong yung first NDR Week 1978, yung kanyang ama. Ngayon, inano natin kasi kung matatandaan mo, dahil nga NDPR Week, no, National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Pero with the passage ng mga tratado or treaty, yung NCRPD, hindi na tayo ngayon nagpo-focus on the medical aspect kasi siyempre nandito na tayo sa rights base, no. Napapanahon lamang na last year na talagang sinulong ng NCDA na napapalitan natin yung pangalan ng ating celebration kasi dapat Disability Rights Week na. Pinopromote natin yung disability approach kasi mahalaga yun na nakaangkla tayo kung sa international. Kasi kung sasabihin lang natin we focus lang on rehabilitation and on the medical aspect, paano naman yung nakatapos na sila sa medical rehabilitation, paano naman yung employment? Karapatan din yun, edukasyon, yung, on voting, di ba? Marami tayong karapatan na nakapaloob sa UNCRPD na kailangan natin baguhin na yung celebration, gawin natin mas malawak. Kaya kung ang pangalan ng celebration natin ay National Disability Rights Week Celebration. Na ganun pa rin po, July 17 to 23. Sinong bayani ang ating binibigyang pagpupugay dito? Of course, ang ating dakilang bayani na si Apolinario Mabini. Siya ang ating nagsumisimbolo sa taong may kapansanan. Yes, ma'am. Okay, thank you po. Pero ano po yung sa ikalawang taon po ng ating NDR Week celebration, ano po ba yung pagkakaiba ng mga activities po last year and compared this year po? Actually, may mga ang ating celebration kasi hindi kami nagdidikta ng celebration sa NCDA lang, no. Every year we create a national working committee, no, composed of LGU, our regional DSWD field offices, NGO, mga PIDAW, para mag-converge tayo at planuhin natin yung ating celebration. Kaya kung makikita natin later mamaya, marami tayong mga regional gusto natin yung celebration natin hindi lang dito nakafocus sa NCR. Usually, mga celebrations natin palagi dito lang sa NCR, binibigay lang natin sa region. But this time, in the past 5 years siguro, nakita natin na hindi kailangan nakasentro dito sa NCR kasi ang daming celebration, ang daming magagawa sa region na mas marami. Actually, marami pang ang nagagawa ang mga regional offices kaysa dito sa ating equally important yung ating pagse-celebrate. Alam ko sa Pangasinan, marami sa Cavite, sa amin, sa probinsya ko sa Bulacan, at aktibo rin dito sa pagse-celebrate sa NDR Week. Inaantay po nila tong celebration na ito. Yeah, actually may nakita nga akong post ninyo, parang somewhere in South yung activity, pero naka-post sa inyo, ina-announce ninyo. Siguro to promote din doon sa activity na yun. And we are very thankful, no, kasi very vibrant yung mga
social media post ninyo, yung mga advocacy ninyo, yung platform talaga ninyo sa Facebook, ay ginagamit po ninyo para ma-promote yung mga activities. So thank you so much, Sir Yes, ma'am. RJ. Sir Art? Yes. Ay, sorry, nawala yung video ko. Hindi ako nakita lalo. Ayan. Thank you, Jen. Thank you Yes. for giving that very interesting information about the NDRW at the NDPR week. So ngayon po kay Henrik, kay ating ex-policeman, ngayon po ay advocate po ng persons with disability, si Henrik. Henrik, asayo naman palagay, ano ba ang kahalagaan nitong NDRW at ano ba ang pagkakaiba nito sa NDRPD at itong NDRW? At kung pwede mo pang magbigyan ng linaw dito at ma-share mo kung anong kahalagaan pa nito at anong pagkakaiba ng dalawa. As organization, siguro. Mukhang nasagot na ni si RG yung kwan. Pero as organization, sir. Sa sector na... Yung sa akin, no, yung kalaga ng NDR Week, siyempre, in-observe na rin ito taon-taon. We celebrate this NDR Week from July 17 to 23. So, ito po ay tinataas yung kamalayan po, yung awareness tungkol sa mga karapatan ng mga may kapansanan at mga pangailangan ng mga kagaya natin. No? Siyempre, sinusulong nito yung inklusyon at pagdiriwang ng mga kakayahan ng mga may kapansanan. Ang pagkakaiba ng NDR Week at ng NDPR Week, siguro doon sa focus po. Kasi yung during the NDPR Week celebration, nakatutok doon to how to and rehabilitate the persons with disability. They emphasize more on strategic, no? Kung paano magkakaroon ng prevention sa mga may kapansanan, hindi na tayo dumami, at paano ma-rehab yung mga taong may kapansanan. Yung tong NDR Week naman is more on site-based approach na tayo. O hindi na tayo, sabi pa nga ni CRG, hindi na tayo sa mga medical model. Kaya po, ngayon po, tuloy-tuloy po tayo sa laban, no? Hindi lang, dahil nga karapatan natin, sinasantabi na natin yung medical model. So, tatanggalin natin yung mga barriers dahil andyan tayo sa karapatan natin, just like them. Yun, Kuya Art. Okay. Oo nga, talaga may pagkakaiba, no? Hindi dahil yung before nga, like binanggit mo, yung prevention, kaalaman na para may iwasan magkapansanan, at yung pag nagkaroon man ay rehabilitation dito. At yung sinabi mo nga, dito ngayon nakafocus na tayo sa rights-based. O ano ba yung rights-based, di ba? Kailangan maintindihan nila na meron tayo lahat, may karapatan, may kapansanan. So yung aking po pangalawang tanong, mamaya ay muna tayo kay RJ, Jen, balik sa iyo yung pangalawang tanong. Yes, Sir Art. Thank you. Ayan, sana po ay napapanood nyo kami ng buo. Ano po, kasi po medyo umuulan sa ating area, at ito po yung challenge pagka may online po, ay yung ating pong internet connection nagiging intermittent po pagdating po sa rainy season. Pero hopefully po na hindi po kayo bumitaw until 4 o'clock po. 1 hour lang naman po ito sa amin po mga taga-subaybay. So Sir RJ, bilang nangunguna po, no, bilang lead agency din pagdating po sa celebration ng ating pong NDR Week. Sa mga nakalipas po na taon, ano po ba yung mga pagbabago din na nakita po natin in terms of the rights of persons with disabilities, yung mga development po, significant developments po, sir? Pwede po ba ninyo ibahagi? Actually, ako personal, nakikita ko talaga yung power ng social media, no? Nagiging ano na tayo, nung araw, mga maliit ako, no? Hindi natin nakikita yung mga
person with disability, no, na nandiyan dyan sa wala tayong nakitang employment, di ba? Minsan nasa bahay lang. Pero Totoo ngayon po. nakikita namin sa agency, no, doon na tayo dun sa rights base. So, malaking pagbabago yung participation talaga ng mga groups of person with disability. Mismo na rin kahit wala kang grupo ng person with disability. Talagang na ngayon, talagang you are very empowered na. Talagang you have to ipaglaban mo yung karapatan mo, Totoo po. karapatan mo sa edukasyon, sa employment, lalo na kung qualified ka mag-apply sa ng trabaho, pumasok ka sa isang state college sa university na napasado mo yung mga entrance examination. At saka nakakatuwa no, yesterday lang no, I seen a post of De La Salle College of Psychology no. Meron tayong nakagraduate na person with autism na cum laude. Ayo po, nakita ko din po yun. Diba? At marami na rin tayo pag-graduate sa kolehiyo, di ba? Meron na tayong lawyer, meron pa tayong, kung hindi man sila nakagraduate ng education, meron silang talent on sila Sir Vico Cham. Nagcha-champion yan sa mga visual arts. So, yung mga painting niya, di ba, nabebenta, talaga nag-exhibit, solo exhibit abroad. Makita mo dito yung participation and involvement ng mismong person with disability. At ayan talaga ang gusto natin, ako rin, advocacy ako rin yan dahil nasabi ko nga bago ko dito napunta sa NCDA noong 2015 no na naging part na rin ako ng NCWDP ng 3 taon from 2003-2006. Nasa 20 years na rin akong advocate ng person with disability. Siguro inadya rin talaga na pupunta ako muna ako sa DSWD bago ko mapunta naman sa NCDA na parehong kasi pag alam mo naman, Ma'am Jen, nasa social service tayo, alam natin yung serbisyo ng binibigay ng DSWD dahil doon naman ako nanggaling. Doon namula itong aking kaisipan na marami talagang problema tayo sa bansa. At nakikita naman natin na kapag binigyan mo lang ng opportunity yung mga taong may kapansanan, kahit na at talagang magsasucceed siya. At I'm not in doubt na kapag binigyan mo ng opportunity, given ng resources, accessibility, lalo na yung accessibility sa atin taong may kapansanan, ay talagang makikita mo at the end talagang magtatagumpay ang taong may kapansanan. So talagang nakita mo sir no yung development no mula pa pala nung NCWDP pa lang ang NCDA nandun ka na nakita mo na talaga yung although hindi ako ganun. hindi ako 47 years sa NCDA pero I'm more than 20 years na rin. Opo. 20 years. Yung 47 years. So 1978 po na italaga ang unang NDR week celebration or the NTPR week pa lang po dati. So, kay Sir Hendrik naman po, Sir Hendrik, kayo po ay idol ko po no pagdating po sa pagtataguyod po ng mga OPDs. So, aktibo po kayo bilang isang advocate sa ating sektor, no? Ano po ba yung mga challenges na pinagdadaanan po ng inyo pong organisasyon po or siguro po in general po ng mga OPDs? Ano po ba yung general po na challenges po nila sa ngayon po? With the empowerment po no na nabanggit ni Sir RJ kanina. So, ano pa po ba yung mga challenges na kinakaharap po ng mga OPD sa ngayon po, sir? Sir Henry? Yes. Nako, marami, no? Kasi before election, mga March ata yun, ikot ako sa buong probinsya namin. Kinausap ko yung mga iba't ibang municipal federations at tinignan ano yung mga strength and weakness ng mga OPDs. Anyway, hindi lang naman dito yung mga ganyan na issue, even the other regions and provinces. Pero merong mga syudad, probinsya na mas maganda yung situation ng mga organization and they are all empowered compared with the other provinces and cities. Isa sa mga nakikita nating mga challenges sa mga organization na may kapansanan, kulang sa support ng local government units, no? Kasi nga tulad halimbawa, pag mag-a-attend ng meeting, walang pamasahe, walang transportation. Tapos siyempre yung even sa akin issue ko rin to yung pag merong mga invitation,
kung sasama ka ng personal assistant mo, although you are free yung accommodation, yung transportation, pero yung personal assistant mo hindi yun free. So it will coming from your own pocket yung pagbibigay dun sa bayad sa personal assistant. Isa yan sa mga nakikita natin problema. Just like one of the president in the municipality of Lawaan, she's a single mother, physical disability, and wheelchair user. Tapos meron siyang hanap buhay na sari-sari store. So she's the Municipal Federation President of Lawaan, and according to her, sir, hindi ako makapag-active na masyado kasi ang gagawin ko pag mayroong mga invitation sa province for meeting, ang gagawin ko po is isasara ko po yung tindahan ko. So pag isara ko po yung tindahan ko, wala pong kita, wala pong hanap buhay. Yung anak ko, although malaki na, pero tuwang ko muna sa kapitbahay namin. Ngayon, pag pumunta ko ng province, I have to provide my personal assistant and I have to pay him here at least 500 pesos for the whole day. So siya pang magsasariling mga masahe papunta ng Borongan. Back and forth yan. Medyo malayo yung Lawaan. At yun talaga yung isa sa mga reasons no na some of the leaders natin na sa katagalan hindi na nag-active. Tapos isa pa dito yung halimbawa kasi wala pong batas na nakasakop dito how to organize the persons with disability. Although meron tayo nandiyan yan sa Magna Carta, even sa Constitution, the right to organize. Pero walang specific na guidelines doon, no, regulation. Kasi there are some cities, provinces and municipalities na ang magkakaroon ng legitimate na election, assembly, no? Magkakaroon ng election. Everybody will submit of the election. Then, merong nanalo, so mayroon ng officers yung federation. Ngayon, yung natalo, gagawa ng sariling organization. That's one of the very unfortunate, no? Kasi kapag nangyari yan, just like for instance, dyan sa Tacloban, natalo yung isa na gumawa ng association, medyo mas malaki yung access niya doon sa kasi marami siyang kakilalang politician. So mas marami siyang mga project. So napapag-iwanan yung totoong legitimate na totoong organization na inilunsad talaga na gawing federation. Yun ang isa natin na dapat siguro pagtuunan kasi matagal ko na rin yan na sinasabi, even si Congressman Basco, kinausap ko na rin tungkol dyan kung paano makagawa ng batas para maayos yung kwan. Kasi siguro hindi naman lingid sa inyo dyan sa NCR na, or some cities dyan sa NCR na sa Metro Manila, na tatlo yung federation, dalawa. So, ba? Yun po yung mga isa natin sa mga, although tama po yun, we have the right to organize, but that right is not an absolute, no? So dapat i-regulate din natin. Yun. Yun siguro ang magandang pag-usapan. Thank you so much, Sir Hendrik, no, for sharing. So, para po kung isa-sum up ko po yung inyo pong mga general concerns, it's all about yung reasonable accommodation pa rin po ng ating pong mga persons with disabilities in terms of joining some disability rights activities like yung mga meetings po ng ating mga leaders, tama po ba? And at the same time, yung pong pagkakaroon ng iba pang organization ulit kapag po hindi na sila yung nahalal na officers, tama po? Siguro po, isa yan sa magandang mapag-usapan din ng mga OPDs at magkaroon po ng recommendations po kung paano po masusolusyonan and ilatag. Tama nga po yung sabi po ninyo na nilalatag po ninyo sa ating pong mga mambabatas. Ayan. Sige po. Sir Art, meron ka bang follow-up questions doon? Yeah, meron. Una din sa yung kay Ryan muna. Kay Ryan. Kay RJ, with regards dun sa employment. Kasi okay, champion talaga yung 10524 natin, di ba?
yung RA 10524 yung employment. Ang sa 1%, the whole position at yung lahat ng ahensya ng gobyerno. The problem is the qualification standards which kailangan ng civil service eligibility. At nag-adjust naman din ang civil service doon na 18 and above, na may high school graduate, pwede na mag-take ng civil service para makapunta doon. So, pero kadalasan JO. Okay siya yung sahod ng JO, pero once na nagkaroon ng pamilya, kulang na siya. At yung kung meron mang kailangan PA, kulang pa rin siya. So, yun yung mga issues na kailangan natin pag-uusapan natin yun. Yes, sir, pwede po ko Actually, yes. Dun sa civil service, meron na rin silang policy, no? Na kapag hindi ka pa na-permanent, no? And then you take an exam, naka 10 years ka na sa government, and your passing rate, dapat 70 na lang, may plus 10 ka na. Kasi sir, ngayon talaga yung ating examination po sa civil service, ang napakahirap talagang makikita mo sa kanilang passing rate, 11%. Hindi tumataas ang 15% sa mga nakakuha, no? Ngayon, ginawa nilang policy, kung matagal na po kayo sa government, yung ating mga person with disability, baka hindi pa po nila alam yung ruling ng Civil Service Commission na kapag 10 years ka na sa government at kumuha ka ng exam, naka 70% ka, at naka 10 years ka, may additional 10 points ka, pasok na po kayo sa eligible. Meron na po, bibigyan na po kayo ng eligibility na sub-professional. Plus additional 10 po yun, if you are rendered already 10 years in government. Yung passing rate, ibababa po nila. Ibinaba na po nila. Proven na yan, Sir Art. Kasi yes, sir, meron kami dalang PDAW leader dito. Na actually, dito sa NCDA, meron na pong naka-avail yan. May nakatatlo na po naka-avail sa aming staff. Yung ganyang, yes sir, para ipaalam po natin, sir, yun. Yung civil service kasi, aside from ganyan, na-extend yung examination hour. Opo. Kulang dahil hindi ka pwede gumamit ng calculator line. Actually, sir, yan nga pong problema. We will lobby that kasi ang isa sa mga nailabas sa consultation na inatinan ko sa FABIC, bawal daw gumamit ng abacus doon sa kasi yung mga, di ba, ating mga kapatid na blind, wala naman, di naman sila makakagamit ng calculator, no? We will, sabihin namin talaga, yun lang talaga ang nila pag-compute nila yung kanilang abacus, yung ginagamit nilang Sana naman ma-exempt yun kasi wala namang kodigo doon kasi sila rin naman ang nagmamanipulate ng kanilang aparatos, di ba? Siguro, opo. Parating na po sa amin yan, sir. Opo. We will take on, tinake po namin yung recommendation na sana maisabi sa civil service. Consider. Kasi they cannot use the calculator. Definitely. Opo. Isolated naman pag nag-exam, hiwalay talaga sa kwarto Then opo. May additional po sila na oras po. Siguro sir, explore din natin. Meron na kasi ngayon yung high-tech na calculator pero syempre may kamahalan nga lang. But then siguro back to basics, sana i-consider pa rin po yun. Opo. Thank you po. In addition to that, meron din sa civil service, kapag ikaw ay termer sa barangay, kunyari, barangay, first 1 term ka, 2 term ka, 3 term, automatic kahit hindi yan mga high school graduate, may eligibility sila, yes, diba? Sir, opo. So yun natin sa persons with disability, lagi man sa PDAW, tulad ng namatay nating kaibigan, kasama na si taga Batangas, si Carlo Macalinao. Ilang taon siya nagsiserve sa PDAW, pero JO siya, pero hindi siya nakakuha ng item. That's because wala siya eligibility. Bakit hindi kaya natin pwede? Sir, tama po yun. Sir, kasi pag naglingkod na po kayo ng public office, barangay, LGU, meron po na kayong eligibility, yung kagaya din po yan mga honor student. Hindi na po sila nagtitake ng civil service, yung mga sa college, may mga honor student. Exempted po sila, may Republic Act po doon na sa mga honor student. Ganon din po sa mga elected officials na exempted na po sila sa civil service. Kapag pumasok po naman sila sa government. Kasi yun po naman ang binibigay sa kanila. Opo. Good news yan. Sana pala dati din ako nag-take ng civil. Okay, ganun. And anyway, thank you po. Ang dami nating natututunan, Sir Art, no? Parang ang dami nating, wow, oo nga, di ba? Ang dami nating natututunan ngayon. So, Hendrik naman, mabilis lang naman dito. Hendrik, yung challenges na encounter mo tuloy sinabi ko aside from dun sa gumagawa ng panibagong organization, ano naman yan talagang
Hindi man nababawal yun, walang sinasabi sa batasan. Pero ang problema, sana may unified tayo lahat o may unity. Ang ano ko lang is yung ibang kaso na yung mga barangay, appoint na lang, ito na, kayo na organization, ikaw na presidente, isa na ganyan, lalo na sa mga last mile, din tinatawag natin malalayong lugar. At yung iba naman ay member ng gobyerno at talagang dahil siya nakikilala, siya nagbubuo. So ano sa palagay mo yung challenges sa gano'n? Paano ba natin tutugunan yung problema ng pag nasa barangay? O ito na, ikaw na ano, yung kilala lang, sila na yung officer organization. Henrik? Opo. Yun nga po, tama po yung mga issues ang concern na yan, Kuya Art, no? There are some, tao na yung kwan doon na malapit sa kapitan, kasi nakikialam doon sa organization. Tuturo na lang. Turo na lang. So, pero dito po, nag-come up po yung ating National Federation for resolution for synchronization on election of the current federation, coming from the Barangay Association hanggang po pataas. So sabay-sabay po yun. Sana nga lang ang pinapiusap namin yung mga, although may kanya-kanya tayong mga bylaws, no, ang iba nauna nang mag-eleksyon. Kasi ang nangyayari po doon, nakita ng mga officers ng National Federation, ikaw paupo ka pa lang, yung kanilang term patapos na. Hindi po sabay-sabay. Kaya po, yan po yung napag-usapan. In fact, yung aming national resolution ng KNFPWD was adopted by the RCDE ng Region 8. And pinatupad po yun dito, sinulatan ng chairperson namin, si Director Grace Sobong ng DSWD, lahat ng mga provincial governors at saka city mayors, no, na ipatupad yung synchronization. Kaya nga po, yan po yung minomonitor natin dito na matapos na before itong NDR week. Yun. Kasi isa nga dito sa activities po dyan sa regional namin, sa region, magkakaroon kami ng regional assembly, papatawag yung mga iba't ibang provincial federation at city federations to have a functional review ng bawat organization and to conduct na rin ng eleksyon ng regional federation. Yun po yung isa ko natin, no. Talagang kinukuha natin, Kuya Art, na hindi dapat ganun na turo-turo lang even. Kasi even yung municipal mayors or city mayors na meron siyang pinapaboran na may kapansanan dahil malakas niya, kaibigan niya, hindi dapat ganun kasi ang organization is we have our own autonomy to speak up, no? At saka hindi po tayo sakop sa, kaya nga, non-government organization eh. Hindi po tayo sakop ng kapangyarihan ng mga local chief executive. Sila lang po yung dapat sumuporta sa atin. Yan po yung ini-explain natin palagi sa mga leaders natin at saka sa mga hanggang pababa. So far, Kuya Art, sa iba't ibang region naman, nakakarating sa amin, continuous po yung kanilang organizing from the barangay hanggang sa mga municipalities at sa city. Yeah. Thank you po, Sir Hendrik. At sigurado po ako na maraming nanonood ngayon po at sigurado po na mapag-uusapan or mapag-iisipan po yung mga sitwasyon po ninyo na naibahagi po ninyo sa hapon ito. Thank you for that. How about sa ID, Sir Hendrik? May mga challenges po ba kayo dun sa, di ba, nagkaroon ng issue about dun sa mga fake IDs? And until now po ba, may mga situation pa rin po na i-report din sa inyo about dun sa parang nagkaka-challenges yung ating mga person with disability using their person with disability ID, sir? Opo. Meron yung isang bayan dito sa amin, ano, yung MSWDO ayaw magbigay ng ID, person with disability ID card kasi nga yung kapansanan ng tao yung isang mata niya lang yung bulag. Sabi ko, ano ba gusto niya, dalawahin ba? Yung sa mga na dapat masagot yan. Siguro kailangan magdaan ng orientation yung mga ganun na sa local social welfare office o yung even yung pidaw natin hindi rin alam. Saka yung issuance ng medical certificate, hindi dun naka-state yung disability.
Ang nilalagay lang doon yung sakit. Yun ang isa sa mga na-encounter natin dito sa baba, no? Siguro, oo nga, thank you, sir. Thank you po. Tanungin nga natin si Sir RJ. Sir RJ, baka meron po kayong mga napapanahong updates or mga batas po, no, patungkol po dito. And at the same time, pakishare na rin po kung meron po kayong mga updates about the person with disability ID, sir. Yes, ma'am. Ma'am Jen, doon muna doon sa issue ng ID, no, nakarating yan sa aming ahensya yan, yung mga paglaganap ng fake ID. At totoo naman talaga, meron talagang gumagawa na pinipeke dito sa Manila, sa iba pang lugar, na talagang pinipake nila. At saka makikita mo minsan sa social media, no, sa marketplace na binibenta po. Actually, yung isang may-ari ng restaurant, nakabili siya ng isang fake ID, pati yung driver niya, pinakita sa amin sa NCDA na wala silang disability. At reality po yan, tinatanggap po natin yan talaga na may mga fake ID. Pero hindi naman tayo titigil na hindi natin mapanagot. Kung wala man na kami police power, we coordinate with the law enforcement agency, PNP, meron tayong NBI, may DOJ. Ang DOJ po, kasama po natin sa subcommittee, sila po nag-head ng subcommittee on justice, as member din po sila ng board. Doon sa initiative nga po, na nakita nga po natin na laganap, hindi naman po laganap, pero may mga, sabihin natin, may mga LGU na, o mga lugar na may mga rampant na nagbebenta ng ID o kasi ang alam mo, nireport na po sa BAR yan na malaki po nilulugi ng ng mga negosyo. Kasi nga naman kung ikaw magdi-discount tapos sasabihin mo PWD ka at sabihin naman nila may duda, no? Ay ang ginawa nating agency natin ang DSWD sa pangunguna ng ating Secretary Rex Gatchalian, ipapatupad na nga po tong Unified ID, no? Nagkaroon na po na tayo ng mga press releases ang DSWD, ang NCDA. This year po magkakaroon na po na tayo ng mga pilot LGU na sasakop dito sa Unified ID. 35 po to. 35 LGU po nasasama sa pilot. Kasi alam naman natin pilot testing na. Kung mamarapatin nyo, meron naman po tayong listahan kung saan po yung mga pilot sa buong bansa. 35 LGU po ito. Parang nakapost sa inyong Facebook page, sir. Yes, ma'am. So, for those who are interested to know, pwede nyo pong i-check yung website po or FB page po ng NCDA. Ayan. Thank Kasi you dito, po. kung makikita lang natin, dito sa sinasakop ng 200,000 person with disability ang sasama dito sa atin, or roughly 10% nung nakalagay sa PRPW na 2 million. And I think nag-start na po yata silang mag-procure, sir? Andun tayo sa system na kasi pa gusto natin yung sistema, syempre IT yan, no? Ang kaibahan nitong ID, kaya tayo isang disenyo po to, no? Ganun pa rin po naman po ang proseso sa local government, pa rin naman po ang pagkuha ng ID sa ating mga PIDAW. Siyempre po, pero po ang design at printing po dito na po sa DSWD at NCDA. Manggagaling na po dyan. Gagaling na po. And of course po, shout out po sa ating pong Secretary Rex Gatchalian. Ang nyo, ma'am, ang safeguard, baka sabihin na naman nila, ganun din yan, baka pwede ni ma-pick. Hindi po, kasi ito po meron siyang unique code, QR code. At nakalik din po yan sa PhilSys ID. Kung national ID, ililink din po ng DSWD, NCDA sa national ID para sa birth verification. Tama ba yung binigay ng LGU dun sa na-record ng PhilSys para talagang pag present ng person with disability yung ID, walang duda, legitimate siya. Legitimate holder. Thank you po sa information na yan, and thank you DSWD and NCDA for that initiative. Hopefully po makatulong po ito, no, para po sa mas efficiency, no, para mas madaling magamit ng ating pong mga persons. At base doon sa press statement ng DSWD, by October i-start na po yung pilot. Congratulations po on that initiative. Ayan, sige po. Bago po tayo, magbe-break po muna tayo, kasi po meron po tayong mapapanood na video about the Ronda PIDAW. But before that po, shout out po sa ating mga nanonood sa ngayon po, ang ating pong mga guests, no? Banggitin ko lang po, of course, si Mel Caribca, Lea Andres, Gilbert Carriaga, Mary Rose Ganotice, and Mila Balubalgasias, yan. And of course, si Miss Ann Zamora of Pampanga, yeah. And then
Shout out din po kay Miss Virgie de Gracia and Miss Lisa Torres. Parang ang daming nanonood from Bulacan, Laguna, and saan pa ba? Shout out. Kung hindi po namin kayo mabanggit, wag po kayong magtatampo sa amin at patuloy pa rin po kayong manood dito po sa episode natin next week. Ayan, Papa Art, meron ka bang gustong itanong bago natin mapanood ang Ronda Pidaw? Actually, hindi naman masyadong tanong to. Information lang naman na ang nangyayari is na wala tayong problem sa national level. Pero ang problema tayo dito sa baba, yung mag-i-issue ng ID. At talagang pag ikaw malapit sa kusina, kahit ang salamin mo lang ay napaka 120 ng grado o kaya nagkaroon ka lang ng rayuma, binibigyan na ng may kapansanan. Even yung mga kirat type na hindi talaga kapansanan, kaso malapit ka sa apitan, malapit ka sa mayor, meron yun. Yun ang nagiging problem natin. So yung legitimacy ng ID na dapat nagiging patungo sa fake ID. And also, also yung natin, yung uploading ng mga ID, ay hanggang ngayon, tignan mo naman ang DOH ay 2 million pa rin ang nakaregister doon. Even me, tinignan ko, hindi ako nakaregister sa PhilHealth sa DOH, tagal ko na. Yun yung mga, sa baba ang problem, wala sa taas. So sa makarating kay RJ, at least may paabot talagang problema ay sa baba dahil mismo din nanggagaling sa PIDAW ang maling pag-i-issue ng ID at ngayon ay nagiging abuso. At maganda kung may QR code para maging magkaroon ng talagang malaman kung fake o hindi ang ID na yan. At pero sa ngayon, pag-i-issue niyan, siyempre may QR code din yung ID. So legitimate lumalabas pero yung hindi qualified yung taong kukuha ng ID na yan. Yan lang. Thank you, back to you, Jen. Okay, thank you, Sir Art. Dito po sa Inclunasyon, meron po tayong segment na Ronda Pidaw na kung saan pinapakita po natin ang mga best practices po ng bawat Persons with Disability Affairs offices po nationwide. And this week po, meron po tayong i-feature isa pong pidaw na talaga naman pong iniidolo ng bawat Persons with Disability Affairs offices sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sila po ang isa sa mga naunang na-establish na pidaw office dito po sa Pilipinas. Panoorin po natin ito. Ronda Pidaw. Magandang araw po mga ka-Ronda Pidaw. Sa hapong ito, isang pidaw office ng Cavite ang ating pong rorondahan upang alamin ang kanilang mga programa, inklusibong pagbabahagi sa kanilang mga proyekto. Ito lamang po sa Ronda Pidaw. Miss Rosebel Mercurio, Head of Pidaw, Carmona, Cavite. Natatangi naming proyekto dito sa lungsod ng Carmona ay ang Kalinyaka Program, isang holistic at sistematikong modelo ng disability inclusive governance na tanging Carmona lang ang may ganitong lawak ng programa. May 3 pangunahing programa ang Kalinyaka. Isa dito po ay ang Career Program, Comprehensive Approach to Expansive Education and Rehabilitation, CDID Program, Community-Based Inclusive Development, at Integrated Support Services for Persons with Disability. Mula sa early detection, early intervention, education, rehabilitation, hanap buhay hanggang sa inclusive shelter. Tinutugunan po ito ng Kalinyaka. Isa itong kauna-unahang modelo sa Pilipinas na ganitong komprehensibo at suportado ng legal na mandado mula sa pamahalaan. At sa integrated shelter, ongoing po ang pagpapatayo ng tirahan para sa mga person with disability or PAD o walang kapatid. Ilan sa mga best practices ng Person with Disability Office ng aming pinagmamalakihan education to employment strategy. Tiyak ang tuloy-tuloy na suporta mula sa assessment hanggang trabaho. PWD-led micro and small enterprises, gaya ng Definitely Happy Store, Topo Production, Tubog Talino, and Reciclar de Carmona. Partnership with experts. Katuwang namin dito ang De La Salle Medical Health Science Institute, Cavite State University, DepEd at marami pang NGOs. Ganun din po ang creation ng support group, SEC registered ng mga organization tulad ng Kilusang Kabalikat na May Kapansanan para sa mga with intellectual disability, Buhay Autismo para sa mga with autism, Seniasi for the deaf, Bisin Peso for the Down syndrome, Pidosi for the Federation of Carmona.
At ang aming bunsong organization ay ang Kalingakap Integrated Shelter Support Incorporated. Institutionalized program, may legal na batayan tulad po ng mga MOA, ordinansa at executive orders. Benchmarking destination, marami na rin po mga LGU ang mga bumisita upang aralin ang modelo ng Carmona. Sa ating mga kababayan na may kapansanan, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Sa Carmona, kami sa Pidao ay nanindigan sa prinsipyong no one is left behind. Kayo ay may halaga, may kakayahan at may karapatang makamit ang mataas na maayos na buhay. Sama-sama tayong kumilos upang mas maramdaman ninyo na kayo ay bahagi ng komunidad. Hindi hadlang ang kapansanan sa tagumpay. Laban lang, kasama nyo kami sa bawat hakbang. Halina sa paglalakbay ng mas progresibo at inklusibo. Hamunin natin ang mga maling akala, magbigay tayo ng inspirasyon sa pagbabago at lumikha ng mas inklusibong lipunan para sa lahat. Ronda Pidao, pagsusulong ng pagsasama-sama sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran. Inklusyon, now na. Ayan, thank you so much, Pidao Carmona, Cavite. Ayan, shout out po sa ating pong kaibigan, si Miss Rosebel Mercurio, ang kanila pong head ng Pidao office. Ayan, magpapatuloy po tayo, no? Time check po tayo, ang bilis ng oras, mag-aalas 4 na po. Pero may mga natitira pa po tayong katanungan, Sir RJ and Sir Hendrik. Siguro po, mabilis lang po. Ano po yung mga calendar of activities po natin with regards po sa ating pong NDR Week celebration? Siguro po, Sir Hendrik, mauna po kayo. Hello. O yun. Dito sa amin, no, sa province, kailang kaso nagkaroon ng conflict yung schedule. Na-reschedule po yung aming dental medical and orientation of PhilHealth sa aming July 17. So napunta siya ng July 24 sa provincial. So yung mga beneficiary natin is provincial wide. So marami po tayong doktor na darating, mga dentist. Andyan din po yung ating PhilHealth para magbigay po ng orientation about the mandatory PhilHealth coverage sa Republic Act 1150. Then supposedly July 17 yun, so naging 24 siya. So, sa July 23, the culmination of this long week activity, magkakaroon po kami ng symposium with the mental health, isa din dito sa aming mga resource speaker, at saka yung parang sa barriers, is about the building barriers and the disability perspective and laws, no? Okay. Yun. Dito naman sa RCD, no, sa amin doon sa Tacloban, meron po tayong kick-off activity na interagency help desk. So mag-open po tayo ng mga booth sa isang area doon sa Robinson. So andun po, marami pong pupunta doon ng mga may kapansanan coming from within Tacloban City and adjacent municipalities. Yung pagka July 18, orientation of employment rights ng mga may kapansanan. Ang nangunguna po dito yung DUMI. Tapos sa July 21, yung na-mention ko lately, na yung Regional Assembly. Then July 22 is orientation on accessible technologies, and July 23, access audit, spot checking and culmination yan. Yan. Congratulations, sir. Ang dami niyo pong activity. Hitik na hitik, ano? At sigurado ako sa iba't ibang rehiyon din po ay napakarami din pong activities aligned surely sa ating pong NDR Week celebration na naiplat po ng NCDA. Sir RJ, baka pwede mo rin ibahagi yung inyong pong mga activities, sir. Thank you. Mabilis na lang, ma'am, no? Inagahan natin yung meron tayong NDR Week, no, na ini-initiate naman ng Quezon City Pidao, no? Kaya meron silang disability perspective for person with disability, focal person, and OPD, organization person with disability. Thank you, sir. 15 July 16 meron namang activity ang National Historical Commission of the Philippines, kasi 'di ba
ang mga person with disability, bumibisita rin tayo sa mga museum, no? Kailangan accessible din yung ating mga museum, kaya magkakaroon sila ng training of Filipino Sign Language. Kung mga bibisitang mga Wow. mga ating mga kapatid na may kapansanan sa pandinig, yung mga museum staff ay maalam din sa pagsasign. Yun ang gagawin nila. Pero ang pinaka-main natin syempre yung 17, no? Ang pinaka-highlight ng ating celebration sa 17 yung soft launching ng Manual of PIDAW. Of operation. Alam ko kasama kayo, ma'am. Doon, no? I-launch po natin. Hindi pa mo siya talaga siyang comprehensive, but we will launch the document na may ginagawa po ng ating NCDA together with the PIDAW, Ligo PIDAW. Active po tayo dyan. Alam niyo na po, nagkaroon tayo ng workshop dito sa pagde-develop ng manual of operation. Kasi ang problema, iba-iba yung ating, di ba, yung mga bagong PIDAW, kakaliit lang, nangangapa sila kung paano ba i-operate yung kanilang opisina. Walang staff, walang budget. with the document na binibigyan natin as technical assistance naman ng NCDA sa local government, i-ano natin to. The 17, meron din tayong inclusive art therapy naman. I-lead naman to ng isang organization na ang target naman natin is Pateros. Kasi, thank you so much, Sir RJ, no? Tapos ma'am, meron pa ang pinakaano na lang nito, gusto ko lang yung ating 23, no, culmination, yung wreath laying ceremony sa PUP kay Mabini at saka sa Tanawan, birthplace of Tanawan ni Apolinario Mabini. Kulang tayo sa oras na lang. Pero maraming salamat. Hitik po, naka-flash naman po, i-post po namin tong ating calendar sa aming website at social media. Yes po, at abangan po natin yan, at i-follow din natin ang FB page po ng NCDA para po masiguro po natin na makita po natin ang lahat po ng mga announcements po nila patungkol po sa mga activities for persons with disabilities. Ayan, no, natapos na po, 4:00 na po, 1 oras na po yung nakalipas at kulang na kulang po yung ating pong oras para po madagdagan at matanong pa natin ang ating mga panauhin sa araw na ito. But then, hopefully po, no, kapag meron po kayong mga katanungan sa ating pong FB Live today, pilitin po namin sasagutin ito sa pamamagitan din po ng chat box kung saan nyo po na-drop yung inyong mga queries. Sige po, muli po maraming salamat po sa inyong pong pag-antabay sa amin po. Inaanyayahan pa rin po namin kayo na patuloy po kayo na sumubaybay dito po sa Inklusyon. Samantala po, tayo po ay magkakaroon na po ng public announcement at pasasalamat po sa ating pong mga sponsors. JM? Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Inklusyon is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to inklusyon@gmail.com. It's inklusyon@gmail.com. inklusyon@gmail.com and address it to Inklusyon Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Inklusyon. Dahil sa Inklusyon, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suhesyon sa aming email address inklusyon@gmail.com. inklusyon@gmail.com. inklusyon@gmail.com and address it to our Inklusyon Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI,
Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Ayan, thank you po sa ating po mga partners at mga sponsors. Ngayon naman po, siguro po hingan po natin ng last message. Last message talaga, no? Siguro po isang pangmalakasang call to action na message po mula po sa ating mga panauhin para po sa ating mga taga-subaybay. Sir RJ? Yes, ma'am. Una muna, maraming salamat po sa aming pinapahati po namin mula sa aming Executive Director, Glenda D. Rolova, ang aming Deputy Executive Director, Daddy Sigbicta. Nandito po tayo sa gobyerno, no? Nilagay po tayo o inadya po tayo ng Panginoon na ilagay tayo dito sa ating position at kailangan gamitin natin to sa pagtulong sa kapwa, di ba? Sabi nga, kung magiging tayo nga, ang paggawa ng mabuti ay talagang hindi magbubunga ng masama. Yung palagi natin ang nasa puso natin, ang paglilingkod ay kailangan makarating, makatawid, hindi lang po sa salita, gagawin natin sa gawa. Maraming salamat po. Sa ulitin, Thank you so much, Sir RJ. Thank you so much, NCTA. Ayan. Sir Hendrik, kayo naman po. Yun, salamat lang sa pagkakataon sa inklinasyon na maimbitahan po ngayong hapon. At buong Philippine National Federation, kami po ay nagpapasalamat sa buong sektor, kapuluan ng Pilipinas. Ang gawin lang po natin isulong karapatan at isipin na ginagawa po natin para sa kapwa, hindi po para sa atin. Yun lang po. Magandang hapon po. Yan, maraming salamat po Sir Hendrik and Sir RJ sa inyo pong pagpapaunlak sa aming pong paanyaya sa araw na ito. Palakpakan naman natin sila, no? Virtual clap naman dyan. Ayan, sige po. Next week po, ang ating pong episode is all about access to justice. So sana po makasama pa rin po namin kayo sa episode na iyon. Okay, ang National Disability Rights Week ay hindi lamang po isang pagkakataon upang ipagdiwang ang mga tagumpay natin o ng ating mga kababayang may kapansanan. Ito rin po ay isang paalala na ang inclusivity ay pagkakapantay-pantay ng mga may responsibilidad at nating lahat. Hindi lamang ng gobyerno o ng mga organisasyon, kundi bilang isang pamayanan. Bilang isang komunidad, tayo po ay may tungkulin na magtulungan at magsanib puwersa upang masigurado po natin na ang bawat isa, anuman ang kanilang kakayahan, ay may pantay na pagkakataon, proteksyon at karapatan sa ating lipunan. Kaya ngayong linggong ito at sa susunod, tayo po ay magkaisa. Huwag nating gawing isang linggo lang ang pagpapahalaga at pagsuporta sa ating pong mga persons with disabilities. Ang tunay na pagbabago po ay magsisimula sa ating mga hakbang araw-araw, sa ating mga desisyon at higit sa lahat sa ating malasakit sa bawat isa. Tandaan po natin, hindi po ito laban ng iilan lamang. Ito po ay laban ng buong bayan. Sama-sama po tayo sa pagbuo ng isang inklusibo, mas inklusibo at makatarungang komunidad para po sa lahat. Muli, maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa araw na ito sa Inklusyon. Tayo po ay magtulungan upang maitaguyod ng mas magandang ang ating bukas at para sa bukas po ng ating mga taong may kapansanan at para sa lahat. Sapagkat dito po sa Inklusyon, ang inklusyon ay dapat nauna.